Ilang buwan matapos ang libing ng aking asawa, ang mismong asawa na pinagsilbihan ko sa loob ng 30 taon, nakita ko siya sa bangko. Buhay. Ang laking hiya nun sa akin. Parang pinagmukha akong tanga sa harap ng buong mundo. Ang sarili kong anak, ang kaisa-isa kong anak, alam niya ang lahat. Pero pinanood niya lang akong umiyak sa isang kabaong na walang laman. Sa loob ng 30 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Nag-alaga, nagluto, tiniis ang lahat ng panlalamig niya habang siya, palihim na binubuhay ang isa pang pamilya. Para sa kanila, isa lang akong kasangkapan na iiwan na lang kapag hindi na kailangan. Pero may isang bagay silang hindi alam. Isang lihim. Ang babaeng inakala nilang mahina at madaling lokohin ay may hawak na alas. Hindi ito kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng pagbawi ng aking dangal. At sisiguraduhin kong ang leksyon na matututunan nila ay habang buhay nilang hindi malilimutan. Magandang araw po sa inyong lahat. Kung naranasan nyo na pong maliitin sa sarili nyong pamamahay, ay like at share nyo po ang video na ito. At pakisulat naman po sa baba saan kayo nanonood. Nais kong marinig ang inyong mga kwento. Nagising ako ng alas 5 ng umaga. Saktong alas 5. Hindi ako gumagamit ng alarm clock, matagal na. Siguro mga 20 taon na. O baka nga higit pa. Alam na ng aking katawan ang oras. Nasanay na. Parang orasan na nakatatak sa aking dugo at buto. Pagmulat ng aking mga mata, madilim pa sa labas. Malalim pa ang gabi. Tanging ang ilaw mula sa poste sa bakod ng kapitbahay ang nag-iwan ng manilaw-nilaw na patak ng liwanag sa basang kalsada. Amoy lupa, amoy hamog. Nakahiga sa tabi ko si Ramon, ang aking asawa. Nakatalikod sa dingding. Payapang humihinga. Maaaring payapa. Hindi ko sigurado. Hindi ko maramdaman. Dati, nakatihaya siyang matulog. Nakadipa ang mga braso. Noon, isinasandal ko ang aking ulo sa balikat niya. Mararamdaman ko ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Ang init ng kanyang katawan. Ngunit matagal na yon. Napakatagal na. Hindi ko na matandaan kung kailan ito huling nangyari. Ilang taon na ba? 5 taon? 10 taon? Hindi ko talaga alam. Dahan-dahan akong bumangon. Maingat. Ayokong magising siya. Isinuot ko ang aking bata. Ang lumang bata na kulay asul. May mga gasgas na. May ilang tahi na rin. Nagtungo ako sa kusina. Sa aming kusina. Ang coffee maker. Umuga ito. Sumitsit. Ang pamilyar na amoy ng bagong timplang kape ay pumuno sa bahay. Amoy umaga. Amoy paggising. Kumuha ako ng 2 tasa mula sa kabinet. Ang puti. Para sa akin. Ang asul. Para kay Ramon. Ipinatong ko ang 2 sa mesa. Magkatabi. 30 taon. Ang iisang mga tasa. Ang iisang ritual. Tuwing umaga. Naghiwa ako ng pandesal. Mainit pa. Galing sa panaderya kanina. Kinuha ko ang mantikilya mula sa refrigerator. Ang paborito ni Ramon. Ang garapon ng ube halaya. Ako mismo ang gumagawa nito tuwing tag-ulan. Masarap. Ito ang pinagmamalaki ko. Masarap daw. Palagi niya itong kinakain noon. Mula sa bintana ng kusina, tanaw ang aming hardin. Ang aming hardin. 2 matandang puno ng mangga. Ang mga sanga nila ay malalaki na. Tila may kwento ang bawat liko. May isang kamang taniman ng kamatis. Binabago ko ito tuwing tag-init. Pagkatapos ng anihan. Ang bangkong kahoy. Doon. Sa ilalim ng puno ng mangga. Si Ramon mismo ang gumawa niya noon. Matagal na. Marami ng bitak ang bangko. Nabubulok na ang isang paa nito. Ngunit hindi ko na ito ipinapaayos. Alam ko. Tatanggihan lang ako ni Ramon. Ang aming bahay ay nasa isang tahimik na subdivision. Kalahating oras na biyahe mula sa syudad. Isang palapag lamang ito. May tirakotang bubong. At maliit na bakuran. Nang bilhin namin ito, 30 taon na ang nakalipas. Sinabi ni Ramon, makikita mo, Elisa, sa loob ng 10 taon, magpapatayo tayo ng pangalawang palapag.
Gagawa tayo ng terrace na may tanawin ng mga burol. Ang kanyang boses, puno ng pag-asa. Puno ng pangarap. Ngunit hindi kailanman nagkaroon ng pangalawang palapag. Kailanman. Sa halip, nagkaroon ng mga bitak sa pader ng banyo. Tumutulong gripo sa kusina. At palaging sumasabit na kandado sa pinto sa harap. Kinagawian ko na lang. Nasanay na lang ako. Dumating si Ramon sa kusina ng 6 oras 30 minuto. Hindi siya bumati. Ni hindi man lang bumati. Umupo lang sa mesa. Kinuha ang asul na tasa. Nagbabad sa kanyang telepono. Kagaya ng dati. Inilapag ko sa harap niya ang isang plato ng almusal. Gagabihin ka ba sa pag-uwi ngayon? Tanong ko. Hindi dahil umaasa ako ng tapat na sagot. Hindi. Kundi dahil sa nakagawian na. Ang nakagawian. Hindi ko alam. Darating ang supplier. Kailangan kong ayusin ang isang delivery. Baka gabihin ako. Sagot niya. Nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Ang screen na yon. Tila mas mahalaga kaysa sa akin. Tumango ako. Umupo sa tapat niya. Pinanood ko itong uminom ng kape. Sinubukan kong alalahanin kung kailan kami huling nag-usap ng totoo. Hindi tungkol sa mga bayarin. Sa tumutulong bubong. O sa kailangang palitang gulong ng kotse. Kundi simpleng usapan lang naming dalawa. Tungkol sa kahit ano. Tulad ng dati. Noong kaya naming umupo sa bangkong kahoy na yon. Buong maghapon. Habang nagkukwento si Ramon tungkol sa kanyang mga plano. At ako nakikinig. Naniniwala. Sa bawat salita. Ang negosyo ni Ramon. Isang hardware store sa gilid ng lungsod. Dati iyon ang aming ipinagmamalaki. 25 taon na ang nakalipas. Nagsimula kami sa isang maliit na bodega. Isang delivery truck. Ako mismo. Ako ang gumagawa ng accounting. Sumasagot sa mga tawag. Tumutulong pa sa pagbubuhat ng mga sako ng semento kapag kulang sa tao. Masipag ako. Gusto ko. Pagkatapos, umunlad ang negosyo. Kumuha si Ramon ng mga empleyado. Unti-unting lumayo ako sa trabaho. Sinabi ni Ramon, asikasuhin mo na lang ang bahay at si Danilo. Ako na ang bahala sa negosyo. Pumayag ako. Hindi dahil gusto kong umalis. Kundi dahil nagtitiwala ako. Palagi akong nagtitiwala. Sa nakalipas na 2 taon, puro problema na lang ang bukang bibig ni Ramon. Nagtataas daw ng presyo ang mga supplier. Lumilipat sa kakompetensya ang mga kliyente. Sinasakal daw sila ng buwis. Sa hapunan, nakasimangot siya. Tinutusok-tusok ng tinidor ang kanyang pagkain. Paulit-ulit na sinasabi, malapit na tayong bumagsak, Elisa. Kung magpapatuloy ito, kailangan na nating isara ang tindahan. Nag-alok ako na tumulong. Na bumalik para hawakan muli ang accounting. Pero iwinawak silang niya ako. Iba na ngayon. Puro computer na. Hindi mo nakakayanin. At umaatras ako. Ramdam ko. Parang walang silbi. Luma na. Tulad ng bangko sa hardin. Ang aming anak. Si Danilo. Nakabukod na siya. Umuupa ng apartment sa lungsod. 28 taong gulang. Nagtatrabaho bilang manager sa isang kumpanya ng kalakalan. Hindi ko lubos na naunawaan kung ano talaga ang ginagawa niya roon. Tumatawag si Danilo minsan sa isang linggo. Dumarating para sa pananghalian tuwing linggo. Hindi bawat linggo pero halos kada pangalawang linggo. Mas kamukha niya ang kanyang ama. Sarado. Hindi pala salita. May ugaling umiwas sa mga hindi komportableng tanong. Para sa akin. Bahagi lang iyon ng kanyang pagkatao. Ganyan talaga ang mga lalaki, sabi ko sa kaibigang si Luz kapag tinatanong nito kung kumusta na ang anak ko. Hindi lahat marunong magpakita ng damdamin pero mabait siyang bata. Alam ko. Si Luz. Siya marahil ang nag-iisang matalik kong kaibigan. Nagkakilala kami 20 taon na ang nakalipas. Sa pila. Sa doktor ng mga bata. Pareho kaming may mga anak na lalaking magkasing edad. Simula noon, nag-uusap kami gabi-gabi. Nagkakape tuwing Sabado sa isang maliit na kapihan sa plaza. Pinag-uusapan ang lahat ng bagay.
Si Luz ang unang nakapansin na may mali kay Ramon. Elisa, hindi mo ba napapansin? Tuwing weekend, laging may pinupuntahan. At yung cellphone niya, dala-dala niya kahit sa banyo. Sabi ni Luz isang araw habang hinahalo ang asukal sa kanyang kape. Luz, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. May problema siya sa negosyo. Stress lang siya. Lahat ng lalaki sa edad na yan nagiging kakaiba. Sagot ko. Mabilis kong iniba ang usapan. Sa isang recipe ng cake. Ngunit ang mga salita ni Luz ay tumatak sa aking isipan. Hindi ko ito maalis. Parang isang tinik na hindi nakikita. Ngunit tumutusok. Sa bawat kilos ko, nagsimula akong mapansin ang mga detalyeng dati kong pinalalampas. Totoo nga. Hindi na humihiwalay si Ramon sa kanyang telepono. Dati, iniiwan niya lang ito sa mesita sa may pasukan. At hindi ginagalaw buong gabi. Ngayon, nasa bulsa na niya palagi. Nakataob kapag nakapatong sa mesa. At lumalabas sa veranda para magpahangin kapag may dumarating na mensahe. Isang gabi, nagising ako. Wala si Ramon sa tabi ko. Natagpuan ko siya sa kusina. Nakaupo. Sa dilim. Tanging ang liwanag mula sa screen ng telepono ang nagbibigay ilaw sa kanyang mukha. Mabilis siyang nagtatype. Nang pumasok ako, nagulat siya. Agad na itinago ang telepono. Hindi ako makatulog. Kinukwenta ko kung may sapat ba tayong pera para bayaran ang delivery ng semento. Sabi niya. At bumalik na sa silid tulugan. Naiwan ako sa kusina. Nakayapak. Sa malamig na tiles ng sahig. Naramdaman ko ang paninikip ng aking dibdib. Hindi takot. Hindi hinala. Kundi pagod. Pagod sa pagpapanggap na normal ang lahat. Gayong lahat sa paligid ko ay sumisigaw na hindi. Pero nanahimik ako. 30 taon. 30 taon akong nanahimik. Kapag nakakalimutan ni Ramon ang aming anibersaryo. Kapag umuwi ito ng hating gabi na may amoy ng pabango ng iba. Ipinapalagay ko na lang na galing iyon sa pakikipag-meeting sa mga kliyente. Kapag tumigil na itong magtanong kung kumusta ang araw ko. Ang pananahimik. Ang pananahimik ang naging isang ugali. Isang baluti. Isang paraan upang mapanatili ang kung anuman ang mayroon kami. O ang inakala kong mayroon kami. Ang gabing iyon noong Oktubre nagsimula tulad ng karaniwan. Wala namang kakaiba. Naghanda ako ng hapunan. Adobong manok na may kanin. Paborito ni Ramon. Ang kanyang paborito. Inayos ko ang mesa. 2 plato. 2 kutsara at tinidor. Naglagay ng mga servileta, yung tela na maingat kong tinupi. Naghintay ako. 7:00. 8:00. Hindi pa rin siya dumarating. Ang pagkain. Lumalamig. Ang kanin. Naninigas. Ang mesa. Tahimik. Walang ingay. 7:30, tumawag si Ramon. Nagmamadali ang boses niya. Sa likuran. May ingay. Parang nasa tabi siya ng daan. O nasa isang parking lot. Hindi ako makakauwi para sa hapunan, sabi niya. Direkta. Walang paliwanag. Pupunta ako sa supplier. Gagabihin ako. Baka doon na rin ako matulog kung abutin ng umaga. Huwag mo na akong hintayin. Sige, sabi ko. Isang maikling salita lang. CJ. Mag-ingat ka sa daan. Sagot niya. At ibinaba na niya ang telepono. Walang pag-aalangan. Walang pag-aalinlangan. Inalis ko ang pangalawang plato mula sa mesa. Ang pangalawang kutsara at tinidor. Ibinalik sa kabinet. Kumain akong mag-isa. Adobong manok na lumamig na. Ang kanin na nanigas. Walang lasa. O baka. Baka ako lang ang walang panlasa. Nanonood ako ng balita. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi ng mga reporter. Diniligan ko ang mga halaman sa pasimano. Ang mga maliliit na halaman na ako lang ang nag-aalaga. Sinigurado kong nakakandado ang pinto sa harap. Ang pinto na palaging sumasabit. Humiga ako ng 10:30. At hindi agad makatulog. Maingay ang hangin sa labas. Malakas. Ang sanga ng puno ng mangga. Kumakalusko sa salamin ng bintana.
Paulit-ulit. Para sa akin. Parang paulit-ulit na katok ng isang tao. Sino kaya? Hindi ko alam. Humiga lang ako. Nakatingin sa kisam. Ang dilim. Ang katahimikan. Ang pamilyar na amoy ng bahay. Amoy kape. Amoy luma. Amoy loneliness. 2:00. 2:00 ng madaling araw. Tumunog ang telepono. Nagulat ako. Sinunggaban ko ang telepono. Hindi pa lubos nagising. Ang pangalan ni Danilo ang lumitaw sa screen. Ma? Malalim at pigil ang boses ng aking anak. Ma? May mali. May masamang nangyari. Naramdaman ko agad. Nagkaroon ng aksidente. Si Papa. Namatay si Papa. Napaupo ako sa kama. Bigla. Umikot ang silid. Parang kubyerta ng barko. Ang lahat. Umikot. Nawalan ng balanse. Anong sinasabi mo? Tanong ko. Hindi ko maintindihan. Anong aksidente? Saan? Sa tulay, ma, sagot niya. Nahulog ang sasakyan mula sa daan. At nasunog. Tumawag sa akin ang pulis. Dahil ako ang nakalista bilang contact person sa mga dokumento niya. Contact person. Si Danilo. Ma, patuloy niya. Ang katawan. Sunog na sunog daw. Sabi nila sa dental records na lang daw makikilala. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Hindi ako makakilos. Nakaupo lang ako. Hawak ang telepono sa aking tainga. Ang isa kong kamay. Mahigpit na nakakapit sa kumot. Ang mundo sa paligid ko. Naging parang bulak. Ang mga tunog. Dumadating na parang galing sa ilalim ng tubig. Ang liwanag. Mula sa night lamp. Tumutusok sa aking mga mata. Manarinig ko ang boses niya. Manaririnig mo ba ako? Ma, papunta na ako. Huwag kang aalis dyan. Papunta na ako. Dumating si Danilong makalipas ang 1 oras. 1 oras na parang walang katapusan. Nakaupo pa rin ako sa kusina. Nakabata. Sa harap ng isang lumamig na tasa ng tsaa. Automatiko kong tinimpla. Hindi ko alam kung bakit. Pumasok ang aking anak. Niyakap niya ako. Niyakap niya ako ng mahigpit. Doon lang. Doon lang ako nagsimulang umiyak. Tahimik. Walang hagulgol. Dumaloy lang ang mga luha sa aking pisngi. Hindi ko man lang ito pinunasan. Ako na ang bahala sa lahat, hindi mo na kailangang pumunta roon. Hindi mo kailangang makita yon. Sabi ni Danilo. Habang inuupo niya ako sa silya. Gusto ko siyang makita, bulong ko. Gusto ko makita ang asawa ko. Ma, hindi pwede. May kaunting tigas sa boses niya. Sabi ng mga doktor. Sobrang nasira ang katawan. Hindi mo gugustuhing maalala siya ng ganoon. Panatilihin na lang natin ang alaala niya noong buo pa siya. At sumunod ako. Dahil ang pagsunod ay bahagi na ng aking buhay. Kasing karaniwan ng kape sa umaga. Ng 2 tasa sa mesa. Ng pananahimik na pumalit sa mga usapan. Itinakda ang libing makalipas ang 3 araw. Sarado ang kabaong. Madilim na kahoy. Tansong mga hawakan. Isang korona ng puting chrysanthemums. Pinili ni Danilo. Nakatayo ako sa tabi ng puntod. Suot ang isang itim na bestida. Huli kong isinuot sa libing ng aking ina. 10 taon na ang nakalipas. Medyo masikip na ang bestida sa balikat. At ang maliit na abalang ito. Sa isang kakaibang paraan. Ang pumigil sa akin na tuluyang malunod sa pagkatulala. Kakaunti lang ang dumating. Si Luz. Siyempre. Ang kapitbahay kasama ang asawa nito. Isang pinsan ni Ramon. Minsan lang namin makita sa 5 taon. At ilang malalayong kakilala. Ngunit walang ni isang tao mula sa trabaho ng aking asawa. Wala. Walang mga kasosyo. Walang mga empleyado. Walang mga kliyenteng sinasabi niyang araw-araw niyang kausap. Bakit? Isang tanong na umikot sa aking isipan. Ngunit hindi ko binigkas. Bakit walang dumating mula sa trabaho niya? Tanong ko kay Danilo.
Pagkatapos ng seremonya, habang nakaupo kami sa bahay, inaayos ng mga kapitbahay ang mga pagkaing dala nila. Kasi sabi ni Danilo, hindi tumitingin sa akin. Nakatayo ito sa may bintana. Nakatanaw sa hardin. Nitong mga huling araw, nakaaway ni Papa ang halos lahat. Dahil sa pera. Sa mga utang. Alam mo naman si Papa, kapag hindi nasunod ang gusto niya, bigla na lang pinuputol ang ugnayan. Nagtampo ang mga tao. Tumango ako. Ganoon na si Ramon. Mainitin ang ulo. Prangka. Hindi marunong unang makipagbati. Tinanggap ko ang paliwanag na yon. Tulad ng pagtanggap ko sa lahat ng iba pa. Walang tanong. Walang duda. Ang mga araw pagkatapos ng libing. Naging isang kulay abong putik. Gigising ako ng alas 5. Dahil sa nakagawian. Pupunta sa kusina. Kukuha ng 2 tasa. At pagkatapos ay ibabalik ang isa. Sa tuwing ginagawa ko yon, ang pagbabalik sa asul na tasa. Parang isang suntok sa sikmura. Mas masakit. Kaysa sa anumang salita. Nagluluto ako ng pagkain. Pero halos hindi kumakain. Dinidiligan ang mga halaman. Nauupo sa bitak-bitak na bangko sa hardin. Tinititigan ang mga puno ng mangga. Dumarating ang mga kapitbahay. Nagdadala ng mga kaldero ng sopas. Nagsasabi ng mga tamang salita. Naririnig ko. Ngunit hindi ko naiintindihan. Si Luz. Araw-araw siyang dumarating. Nauupo sa tabi ko. Minsan ay tahimik. Minsan ay nagkukwento ng mga walang kwentang bagay. Tungkol sa panahon. Sa kanyang apo. Sa pagpalit ng may-ari ng kapehan sa plaza. Nagpapasalamat ako. Sa pananahimik na yon. At sa mga maliliit na bagay. Na pumupuno sa katahimikan. Nang walang hinihinging kapalit. Dumarating si Danilo. 3 o 4 na beses sa isang linggo. Dala ang mga papeles. Nagpapaliwanag tungkol sa insurance. Sa mga account. Sa mga buwis. Hindi ko gaanong naintindihan ang mga numero. Pangalan. Termino. Lumulutang lang ang mga ito. Pumipirma ako. Kung saan itinuturo ng anak ko. At hindi ako nagtatanong. Ang insurance ni Papa, 2 milyong piso. Pero mapupunta ang isang bahagi sa mga utang na iniwan niya. Ako na ang bahala, mahuwag ka nang mag-alala. Sabi ni Danilo. Habang inilalagay ang mga dokumento sa isang folder. 2 milyong piso. Muling tanong ko. Nagulat ako. Hindi ko alam. Ang tungkol sa insurance na yon. Hindi ito nabanggit ni Ramon. Kinuha niya ito 6 na buwan na ang nakalipas, sabi ni Danilo. Siguro may kutob na siya. Alam mo na. Ang mga lalaki sa edad niya. Nagsisimula ng mag-isip ng mga ganyang bagay. Tiningnan ko ang aking anak. Bata. Kumpiyansa. Professional. Matatag siya. Masyadong matatag. Naisip ko ng panandalian. Ngunit agad ding iwinaksi ang isiping iyon. Hindi lahat ay pare-pareho kung magpakita ng paghati. Baka malakas lang talaga siya. Baka itinatago niya ang lahat sa loob. Tulad ng kanyang ama. Lumipas ang 2 buwan. Mula nang yumao si Ramon. Ang Disyembre ay nagdala ng malamig na umaga. Mas maikli ang mga araw. Ang sikat ng araw. Tila nagtatago. Sa unang pagkakataon. Naramdaman ko. Na unti-unting nawawala ang ulap sa aking isipan. Hindi dahil nawala ang sakit. Hindi. Mas dahil nasanay na ako rito. Tulad ng pagsanay sa isang pilay. O sa ingay sa labas ng bintana. Ang sakit. Ang sakit ay naging bahagi na ng aking paligid. Isa itong kalaro. Isang kasama. Araw-araw. 4 na beses sa isang linggo. Naroon si Danilo. Nagdadala ng mga papeles. Nagpapaliwanag. Tungkol sa insurance. Sa mga account. Sa mga buwis. Hindi ko lubos na naintindihan. Ang mga numero. Pangalan. Termino. Parang lumulutang lang. Sa harap ng aking mga mata. Pumipirma ako.
Kung saan itinuturo ng aking anak. Hindi ako nagtatanong. Walang duda. Ang insurance ni Papa, 2 milyong piso, sabi niya. Pero mapupunta ang isang bahagi sa mga utang na iniwan niya. Ako na ang bahala, mahuwag ka nang mag-alala. 2 milyong piso. Iyon ang sinabi niya. Hindi ko alam. Ang tungkol sa insurance na yon. Hindi ito nabanggit ni Ramon kailanman. Pero sinabi ni Danilo na kinuha daw niya 6 na buwan na ang nakalipas. Na baka daw may kutob na si Ramon. Na alam na ng mga lalaki sa edad niya. Ang mga mangyayari. Kung bakit sila nag-iisip ng mga ganyang bagay. Nakikinig lang ako. Naniniwala. Kagaya ng dati. Kahit may bahagyang katanungan. Sa sulok ng aking isip. Bakit hindi ko alam? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Pero pinili ko. Pinili kong huwag ituloy ang mga tanong na yon. Mahirap. Masakit. Mas madali ang manahimik. Isang umaga. Matapos kong ibalik sa kabinet ang asul na tasa. Sa pangalawang pagkakataon. Nagdesisyon akong ayusin ang mga lumang gamit ni Ramon. Ang kanyang drawer. Sa aparador. Kung saan itinatago niya ang kanyang mga dokumento. Ang mga papeles niya. Doon. Ayokong basta na lang itapon. Kailangan ayusin. Umupo ako sa sahig. Binuksan ko ang drawer. Amoy luma. Amoy alikabok. May mga salansan ng papel doon. Mga resibo. Mga kopya ng kontrata. Mga business card. Ang lahat ng mga papel. Na naglalaman ng kanyang buhay. Ang kanyang negosyo. Pinag-isa-isa ko ang mga ito. Hindi sigurado kung ano ang hinahanap ko. Siguro. Gusto ko lang mag-ayos. Gumawa ng isang bagay. Na may praktikal na saysay. Isang bagay. Na may kabuluhan. Para lang may gawin. Isa-isa kong inayos ang mga papel. Ang mga lumang resibo. Ang mga garantiya. Ang mga sertipiko ng kanyang negosyo. Ang mga papeles mula sa mga supplier. Ang mga ito. Lahat. Ay pamilyar. Nakita ko na ang mga ito dati. Noong ako pa ang nag-a-accounting. Noong ako pa ang kasama niya. Ngunit sa gitna ng mga papel. Nakita ko. Ang ilang bank statement. May iba pang account. Mga account na hindi ko alam. Hindi pamilyar. Napakunot ang noo ko. Hindi ko maintindihan. Bakit may iba pa? Hindi niya kailanman binanggit sa akin. Ang mga nakasulat doon. Ang mga halaga. Ang mga numero. Hindi tugma. Hindi tugma sa mga kwento ni Ramon tungkol sa mga utang. Sa pagkalugi. Sa paghihirap ng negosyo. Ito. Ito ay hindi tama. Ang mga account na ito. Iba. Mga pangalan ng account holder. Hindi ko kilala. Mga pangalan ng mga transaction. Mga halaga. Ang mga halaga. Ay malaki. Malaki talaga. May mga regular na halaga. Lumalabas. Mula sa account. Mga halagang dati ay ipinaliwanag ni Ramon bilang bayad sa mga supplier. Ngunit ang tumatanggap. Ay isa at parehong hindi kilalang account. Nakarehistro sa isang pangalan. Na ngayon ko lang nakita. Hindi ako pamilyar sa pangalan na yon. Ang mga halaga. Umuulit. Buwan-buwan. Mga 50 hanggang 100,000 piso. 50,000 hanggang 100,000. Bawat buwan. Regular. Ang negosyong sinasabi ni Ramon na nalulugi. Ay nagkakaroon pala. Ng regular na kita. Pero hindi sa aming joint account. Hindi sa mga account na alam ko. Inilipat niya lang ang pera. Sa ibang lugar. Napakagat ako ng labi. Ang paninikip ng dibdib. Bumalik. Pero ngayon. Hindi na pagod. Hindi na hinala. Kundi. Isang kakaibang pakiramdam. Ng katanungan. Ng pagtataka. Bakit? Bakit niya ginawa ito? Bakit niya itinago sa akin? Tiningnan ko muli ang mga papeles. Ang kanyang pirma. Ang mga petsa. Ang mga balanse.
Ang lahat ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang kwentong hindi ko narinig kailanman. Sa loob ng 30 taon, kinuha ko ang cellphone. Tinawagan ko si Danilo. Kailangan kong malaman. Kailangan kong magtanong. Anak? Malambing kong simula. Pero may bahagyang panginginig sa aking boses. Nakita ko ang ilang papeles sa bangko ni Papa. May mga account dito na hindi ko alam. Siguro pupunta ako sa bangko. Para ayusin. Para isara ang mga hindi kailangan. Para hindi maipon ang mga bayarin. Sa kabilang linya, may katahimikan. Isang maikling katahimikan na parang napakabigat. Narinig ko ang mahinang paghinga niya. Pagkatapos, sinabi ni Danilo, "Mahuwag na. Ako na ang bahala. Magpahinga ka na lang." Muling nagsalita siya. "Marami ng trabaho. Marami na akong inaasikaso. Hindi mo na kailangang mag-abala. Kaya ko na yan." "Danilo," sabi ko. May tigas sa aking boses. Isang tigas na hindi niya kailanman narinig. 2 buwan na akong nagpapahinga. Kailangan kong may gawin. Pupunta ako sa bangko bukas. Nagkaroon ng muling katahimikan. Sa kabilang linya, mas mahaba. Mas mabigat. Naramdaman ko ang pag-aalinlangan niya. Ang pag-aalala niya. Pagkatapos, bumuntong hininga siya. "Sige, pero may pagbabanta sa kanyang tono. Kung may hindi ka maintindihan, huwag kang pipirma ng kahit ano. Tawagan mo ako." "CJ." Sabi ko. At ibinaba ko ang telepono. Tiningnan ko ang salansan ng mga papel sa mesa. Ang mga bank statement. Ang mga pangalan. Ang mga numero. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 buwan, may naramdaman akong iba. Bukod sa kawalan. Hindi pag-asa. Kundi determinasyon. Isang maliit. Marupok. Ngunit totoo. Determinasyon. Ayusin ko ang mga bagay-bagay. Isasara ko ang mga account. Lulutasin ko ang mga utang. At marahil, matututo akong mabuhay muli. Itinago ko ang mga papel sa aking bag, ang bag na luma na rin. Pinatay ko ang ilaw sa kusina. At nagtungo sa silid tulugan. Napakalaki ng kama. Nang wala si Ramon, humiga ako. Sa aking panig. Gaya ng dati. At matagal na nakahiga. Sa dilim. Pinakikinggan ang katahimikan. Ng isang bahay na walang laman. Ang katahimikan na dati kong kinasanayan. Ngunit ngayon, may iba. May kakaiba. Sa loob nito, lumipas ang 2 buwan. Mula nang yumao si Ramon. Mula nang matagpuan ko ang mga papeles. Unti-unti kong naramdaman na may kakaiba. Sa aking paligid. Maulap ang umaga. Mababa ang mga ulap. Nakabitin sa lungsod. Ang hangin. Amoy ulan. Na hindi pa rin bumubuhos. Naglagay ako ng aking kulay abong Amerikana. Ang paborito kong Amerikana. Itinali ko ang isang scarf. Ang paborito ko. At umalis ng bahay. Mas maaga. Kaysa karaniwan. Gusto kong makarating sa bangko. Bago pa ito magbukas. Bago dumami ang tao. Ayokong makita ako ng maraming tao. Nasa aking bag ang mga dokumento ni Ramon. Ang kanyang RI. At ang death certificate. Iniwanan ako ni Danilo ng isang kopya. Ang biyahe ng bus. Papuntang sentro. Kalahating oras. Nakaupo ako sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang mga nagdaraang bahay. Mga tindahan. Mga tao sa hintuan. Lahat. Ay parang hindi totoo. Na para bang nanonood ako ng isang pelikula. Kung saan hindi ako kasali. 2 buwan. 2 buwan akong halos hindi lumabas ng bahay. At ngayon, ang lungsod ay parang dayuhan. Masyadong maingay. Masyadong mabilis. Masyadong maraming tao. Napakasikip.
Parang may pumipigil sa aking paghinga. Ang bangko. Nasa isang lumang gusali. Sa kanto ng pangunahing kalye. Beige na harapan. Mabibigat na salaming pinto. Sa loob. Malamig. At amoy papel. Ang pamilyar na amoy ng papel. Kumuha ako ng numero. Mula sa electronic queue. At umupo. Sa isang plastic na upuan. Sa tabi ng pader. May 8 tao sa unahan ko. Isang matandang lalaki na naka-plaid na polo. Nagsusuri ng isang resibo. Isang batang ina. May anak sa kanyang kandungan. Nag-scroll sa telepono. 2 lalaking nakasuot ng suit. Tahimik na nag-uusap. Inilagay ko ang aking bag sa aking kandungan. Naghintay. Ang aking mga daliri. Automatiko. Pinaglalaruan ng strap ng bag isang ugali. Na nagsimula. Pagkatapos ng libing. Palaging may hinahanap ang aking mga kamay. Na mahahawakan. Mapaglalaruan. Mahihigpitan. Tumingin ako sa electronic board. Kung saan dahan-dahang nagbabago ang mga numero. Inisip ko. Kung ano ang sasabihin sa manager. Namatay na po ang asawa ko. Kailangan kong isara ang kanyang mga account. Mga simpleng salita. Inulit-ulit ko ito. Sa aking isipan. Para hindi manginig. Ang aking boses. Kailangan kong maging matatag. Lumipas ang 20 minuto. Itinaas ko ang aking tingin. Mula sa board. Inilibot ko ang paningin. Sa buong lugar. Dumapo ang aking tingin. Sa stand ng mga brochure. Sa mga bintana ng teller. Sa mga taong nakapila sa riyan. At bigla. Huminto ito. Ang aking paningin. Sa ikatlong bintana ng teller. May isang lalaki. Nakatayo. Nakatalikod dito sa akin. Bahagyang nakayuko. Habang kausap ang teller. Katamtaman ng taas. Malapad ang balikat. At bahagyang hukot. Isang ugali. Na nakuha ni Ramon. Mula sa maraming taon ng pag-upo sa opisina. Maitim na buhok. May mga puting hibla. Sa kanyang sentido. At ang kilos na yon. Nang inayos niya ang kwelyo ng kanyang jacket. Isang mabilis. At maikling dalaw. Ng kanang kamay. Nakita ko na. Ang kilos na yon. Ng libo-libong beses. Sa almusal. Sa harap ng salamin sa pasilyo. Sa pintuan. Bago umalis papuntang trabaho. Kumabog ang aking puso. Na umalingaw-ngaw. Sa aking mga tainga. Malakas. Napakalakas. Hindi. Impossible ito. Nabaliw na ako. Ganito ang epekto ng pagluluksa. Sa mga tao. Nagsisimula silang makita ang mga namayapa. Sa bawat taong dumadaan. Ikinuwento ni Luz. Na pagkatapos mamatay ng kanyang biyenan. Isang buwan niya itong nakikita. Sa grocery. Normal lang ito. Mawawala rin ito. Paulit-ulit ko sa aking sarili. Kinuha ng lalaki ang ilang papel mula sa teller. Itinupi ang mga ito. At isinilid. Sa panloob na bulsa ng kanyang jacket. Pagkatapos. Tumayo ito ng tuwid. Bahagyang lumingon. At nakita ko. Ang kanyang profile. Matangos na ilong. Mabigat na linya ng panga. Isang maliit na peklat. Sa baba. Mula sa pagkahulog sa bisikleta. Noong bata pa. Isang kwentong. Ipinagmamalaki ni Ramon. Sa bawat bagong kakilala. Siya nga. Si Ramon. Ngayon. Ang kanyang mukha. Ay may maikling balbas. Na dati wala. At may salamin. Na may maitim na frame. Sa kanyang ilong. Hindi kailanman. Nagsalamin si Ramon. Ipinagyayabang pangang. Kasing linaw ng agila. Ang kanyang paningin. Ang kanyang suot. Ay kakaiba rin. Sa halip na ang kanyang karaniwang plaid na polo. At kupas na maong. Nakasuot siya ng madilim na jacket. Itim na pantalon.
At mga sapatos na pangsyudad. Na hinding-hindi. Isusuot ni Ramon. Ngunit siya yon. Alam ko ito. Nang may katiyakan. Kasing tigas. Nang pagkakaalam ko sa sarili kong pangalan. 30 taon. 30 taon akong gumising. Sa tabi ng lalaking ito. 30 taon akong pinanood. Kung paano ito kumain. Maglakad. Tumawa. Magalit. Ang balbas at salamin. Ay maaaring makalinlang. Sa iba. Pero hindi sa akin. Makikilala ko siya. Sa isang paglingon lang ng ulo. Sa paraan ng paglipat ng bigat. Mula sa isang paa. Patungo sa isa. Sa ugali nitong. Bahagyang itaas. Ang kaliwang balikat. Ang lahat. Ang lalaki. Si Ramon. Lumingon. At naglakad. Papunta sa labasan. Mabilis. At may kumpiyansang mga hakbang. Hindi lumilingon. Sa paligid. Dumaan siya. 3 metro ang layo. Mula sa akin. Napakalapit. Na naamoy ko. Ang kanyang pabango. Hindi ang nakalagay sa kanyang estante sa banyo. Kundi ibang amoy. Isang hindi pamilyar. Na amoy. Hindi siya tumingin. Sa direksyon ko. Ni hindi man lang. Dumaplis ang kanyang tingin. Baka hindi niya inaasahang makita ako rito. Baka. Sigurado siyang. Ako. Gaya ng dati. Ay nakaupo lang. Sa bahay. At nagdidilig ng mga halaman. Ang babaeng walang kibo. Ang babaeng sumusunod. Sumara ang salaming pinto. Sa likod niya. Naiwan ako. Nakaupo. Sa plastik na silya. Yakap-yakap ang aking bag sa dibdib. Hindi sumusunod. Ang aking mga binti. Nanginginig ang aking mga tuhod. Nanlamig ang aking tiyan. At sa isang saglit. Inakala kong babagsak ako. Mula sa silya. Diretso. Sa marmol na sahig ng bangko. May tatawag ng ambulansya. At kailangan kong ipaliwanag. Kung bakit ako nahilo. Kakakita ko lang sa aking patay na asawa. Parang simula ng isang murang pelikula. O isang sintomas. Na magpapadala sa'yo. Sa isang psychiatrist. Ngunit hindi. Hindi ako bumagsak. Nagtiimbagang ako. Kumapit. Sa gilid ng upuan. At pinilit. Ang sariling tumayo. Nanginginig ang aking mga binti. Na parang pagkatapos ng mahabang takbo. Ngunit kinaya nitong tumayo. Isinukbit ko ang aking bag sa balikat. Naglakad. Papunta sa pinto. Mabagal. Noong una. Pagkatapos. Ay bumilis. Ipinakita ng board. Ang aking numero. Ngunit hindi na ako tumingin. Kailangan kong lumabas. Kailangan kong sundan siya. Sa labas. Huminto ako. Sa hagdanan ng bangko. Humina ako. Nang malalim. At lumingon. Naglalakad si Ramon. Sa bangketa. Papunta sa parking lot. Mga 50 metro sa unahan. Kailangan ko siyang sundan. Sumunod ako. Sinusubukang panatilihin ang distansya. Ang aking kulay abong Amerikana. Halos kasama. Ng kulay ng maulap na araw. Pakiramdam ko. Halos hindi ako nakikita. Nanginginig ang aking mga tuhod. Pero lumakad ako. Dapat kong sundan. Ang parking lot. Nasa kanto. Isang bukas na espasyo. Para sa mga 50 sasakyan. May mga kretong haligi. At kupas na mga guhit. Sa aspalto. Nagkalat ang mga basura. Sa gilid. Amoy usok. Amoy alikabok. Lumapit si Ramon. Sa isang kulay pilak na algi. Nakaparada. Sa malayong pader. Hindi ko pa kailanman. Nakita ang sasakyang ito. Ang aming sasakyan. Ang aming pamilya. Isang lumang madilim na berdeng sedan. Nasa garahe ng bahay. Mula pa noong gabing iyon.
Ng Oktubre. Wala. Wala itong galos. Wala itong sunog. Naroon pa rin. Sa driver seat ng Ellie, may isang babae. Nakaupo. Nakita ko siya. Sa salamin sa harap. Bata. Mga 30 anyos. O mahigit pa. May maitim na buhok. Nakatali sa isang ponytail. Maayos ang makeup. Maganda. Mukha siyang masaya. Nang lumapit si Ramon sa sasakyan, ngumiti ang babae. Sa kanya, isang ngiting bukas. Pamilyar. Tulad ng ngiti ng isang taong naghihintay. Hindi tulad sa isang kakilala. Hindi. Kundi sa isang taong kanya. Isang taong malapit sa kanyang puso. Tumayo ako. Sa likod ng isang malapad na konkretong haligi. Isinandal ko ang aking likod dito. Malamig. At magaspang. Ang konkreto. Kumakabog ang aking puso. Na para bang naririnig sa buong parking lot. Malakas. Napakalakas. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Maingat akong sumilip. Binuksan ni Ramon ang pinto ng pasahero sa harap. At pumasok. Sa sasakyan. Yumuko siya. Patungo sa babae. At hinalikan ito. Isang maikling. Kaswal. Na halik. Tulad ng paghalik. Sa isang asawa. Pagka-uwi mula sa grocery. Pagka-uwi. Mula sa trabaho. Isang halik. Na nagmula. Sa pagmamahal. At pagiging komportable. Pagkatapos. Lumingon siya. Sa likod. At doon. Nakita ko. Isang bagay. Na nagpatakip. Sa aking bibig. Sa likurang upuan. May 2 car seat ng bata. 2. Sa isa. May isang batang lalaki. Kulot. Maitim ang buhok. Mga 5 taong gulang. 5 taong gulang. Sa pangalawa. Isang batang babae. Mas maliit. Marahil 3 taong gulang. 3 taong gulang. May laso. Sa buhok. Mga bata. Ito. Ito ang pamilya niya. Ito. Ang pamilyang itinago niya sa akin. Ang pamilya na. Para sa kanila. Ay ako ang patay. Inabot ni Ramon. Ang kanyang kamay. Sa likod. Ginulo ang buhok ng batang lalaki. At may sinabi. Na hindi ko narinig. Ngunit sumagot ang bata. Nang malakas. Matining. Na umalingaw-ngaw. Sa buong parking lot. Papa. Sigaw ng bata. Papa, binili mo ba ako ng kotse-kotsehan? Papa. Papa. Ang salitang iyon. Ang salitang iyon. Ay tumagos sa aking kalamnan. Sa aking puso. Sa aking kaluluwa. Papa. Ang lalaking. Inilibing ko. Ang lalaking. Pinagluksaan ko. Ang lalaking. Pinaghandaan ko ng hapunan. Ng adobong manok. Ay narito. At tinatawag na papa. Ng ibang mga bata. Ipinikit ko ang aking mga mata. Malamig at magaspang. Ang kretong haligi. Sa aking mga daliri. Nakatayo ako roon. At dahan-dahang humihinga. Sa pamamagitan ng bibig. Gaya ng itinuro. Sa akin ng doktor noon. Nang magkaroon ako. Ng panic attack. Pagkatapos ng operasyon sa apo ng aking kapitbahay. Hina. Pumasok. Sa 4 na bilang. Hina. Palabas. Sa 6 na bilang. Hina. Pumasok. Hina. Palabas. Kailangan kong huminga. Umarangkada ang Ellie. Kumislap ang mga ilaw. Pinaandar ng babae ang sasakyan. Palabas ng parking lot. Dahan-dahan. Hindi nagmamadali. Dumikit ang batang lalaki. Sa bintana. Kumaway. Sa kung kaninong hindi nakikita. Ang batang babae.
Sa kanyang upuan. Ngumunguya ng biskwit. Si Ramon. Nakatingin sa kanyang telepono. Kagaya ng dati. Walang pakialam. Walang pansin. Sa nangyayari sa labas. Ngayon. Mayroon siyang ibang pamilya. Para baliwalain. Pinanood ko. Ang papalayong kulay pilak na ragi. At inulit-ulit. Sa aking isipan. Ang numero ng plaka. Mga letra. At numero. Paulit-ulit. Na parang isang orasyon. Hanggang sa mawala. Ang sasakyan. Sa pagliko. Pagkatapos. Kinuha ko. Ang isang ballpen. Mula sa aking bag isinulat ko. Ang numero. Sa likod ng isang resibo. Mula sa botika. Na napulot ko. Sa aking bulsa. Kinailangan ko. Ang ebidensya. Ang batang lalaki. Mukhang 5 taong gulang. Ang babae. 3 taong gulang. Ibig sabihin. Noong nagrereklamo si Ramon. Tungkol sa mga utang. At umuwi ng gabi. Noong daladala niya ang telepono. Sa banyo. At bumubulong. Sa kusina. Tuwing gabi. Hindi lang siya. May kalaguyo. Mayroon siyang ibang buhay. Mayroon siyang mga anak. Na hindi ko kilala. Isang pamilya. Na hindi ko pinaghihinalaan. Lahat ng mga supplier. At business trip na yon. Hindi iyon trabaho. Hindi. Iyon. Ay tahanan. Ang kanyang pangalawang tahanan. Habang ako. Nag-iisa. Nagluluto. Naghihintay. Naniniwala. Dinala ako. Ng aking mga paa. Pabalik. Sa hintuan ng bus. Hindi ko na matandaan. Kung paano ako naglakad. May ugong. Sa aking ulo. At ang aking mga iniisip. Naglalambitin. Walang nananatili. Walang pumapanatili. Sumakay ako. Ng bus. Ay dinikit ko. Ang aking noo. Sa malamig na salamin. At ipinikit. Ang aking mga mata. Dumaan ang mga kalye. Mga traffic light. Mga karatulan ng tindahan. Isang babae. Sa katabing upuan. Malakas na nakikipag-usap. Sa telepono. Tungkol sa isang Michael. Na nakalimutan. Na namang sunduin. Ang anak. Mula sa eskwela. Ordinaryong buhay. Normal. Isang buhay. Kung saan. Hindi pinipeke ng mga asawa. Ang kanilang sariling kamatayan. Isang buhay. Kung saan. Hindi binubuhay ang dalawang pamilya. Nang sabay. Sa bahay. Ikinandado ko. Ang pinto. Dumiretso sa kusina. At umupo. Sa mesa. Sa harap ko. Ay ang resibo. Na may numero ng sasakyan. Nanginginig ang aking mga kamay. Ngunit malinaw. Ang aking isip. Nakakagulat. Nakakatakot na kalinawan. Tulad ng pagkatapos ng isang matinding pagkabigla. Kapag ang katawan ay naglalabas ng napakaraming adrenaline. Na ang mundo ay nagiging matalas. Malinaw. Tulad ng isang litratong may magandang kamera. Hindi ko tinawagan. Si Danilo. Ang desisyon ay dumating. Kaagad. At hindi na mababago. Kung buhay si Ramon. Kung pineke niya ang kanyang kamatayan. Sino? Sino ang tumulong sa kanya? Sino ang nag-asikaso ng mga dokumento? Sino ang nag-organisa ng libing na may saradong kabaong? Sino? Sino ang nagsabi sa isang ina na imposible nang tingnan ang katawan? Ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng nakita ko, nagtuturo sa iisang direksyon. Isang kwento ng pagtataksil at panlilinlang.
Hindi lang mula kay Ramon, kundi pati na rin mula sa aking anak. Si Danilo. Noong Sabado, umalis si Danilo para sa weekend. Sabi niya, pupunta raw siya sa mga kaibigan sa tabing dagat. Naghintay ako na mawala ang kanyang sasakyan sa pagliko. Pagkatapos, umakyat ako sa kanyang kwarto. Nakabukod na si Danilo. Ngunit may sarili pa rin siyang silid sa bahay namin ng mga magulang kung saan siya natutulog kapag ginagabi. Sa mga lakad, ang kwarto ay tulad pa rin ng dati. Makitid na kama, poster ng isang basketball player. Sa dingding, isang estante ng mga librong hindi na niya binuksan mula noong kolehiyo, at ang laptop sa mesa. Alam ko ang password. Siya mismo, ako mismo, ang bumili kay Danilo ng computer na yon. 3 taon na ang nakalipas para sa kanyang kaarawan. At tinulungan ko siya. I set up ito. Tinamad ang aking anak. Napalitan ang password. Nasabay naming inilagay 4 na numero. Ang taon ng kanyang kapanganakan. Napaurong. Nag-boot ang laptop. Mahina. Mabagal. Ngunit umandar. Binuksan ko ang browser. Hindi. Kailangan ko ang messenger. Ang chat. Kung saan sila nag-uusap. Binuksan ko ang messenger. At sinimulang scroll. Ang mga usapan. Karamihan. Ay walang interesante. Mga kaibigan. Katrabaho. Isang babae. Na pinapadalhan niya ng mga litrato. Normal lang. Ang buhay ng isang binata. At pagkatapos, nakita ko ang isang pangalan na nagpabilis ng aking paghinga. Papa. Papa. Ang huling mensahe ay kahapon lang. Ang usapan ay aktibo. Regular. Walang patid. Hindi ito. Hindi ito maaring maging totoo. Binuksan ko ito. At nagsimulang magbasa. Mula sa itaas. Ang mga salita. Ang bawat pangungusap. Ay parang martilyo. Na humahampas. Sa aking dibdib. Ramon, iyong pera mula sa insurance, ilipat mo sa bagong account na binuksan ko. Isisend ko ang numero mamaya. Sabihin mo kay mama na napunta sa pagbabayad ng utang sa mga supplier. Nagbasa ako. Ulit. Sabihin mo kay mama. Danilo, sige, gagawin ko ngayong linggo. Kailan mo itatransfer ang parte ko? Parte ko. Ang mga salitang iyon. Ang mga salitang iyon. Ay umalingaw-ngaw. Sa aking isipan. Parte niya. Sa kamatayan ng kanyang ama. Sa pagtataksil sa kanyang ina. Ramon, gaya ng napag-usapan. Pagkatapos makuha lahat ng bayad. Huwag kang magmadali. Huwag kang mataranta. At huwag kang magpahalata. Hindi naman siya nag-check. Kaya kumilos ka ng mahinahon. Hindi naman siya nag-check. Parang isang malaking bato na bumagsak sa aking ulo. Tama siya. Hindi. Hindi ako nag-check. Walang alam. Ang lola. Na walang pakialam sa negosyo. Danilo, okay, bilisan na lang natin itong usapin sa mga ari-arian. Nagsisimula na siyang magtanong tungkol sa mga papeles sa bangko. Nagsisimula na siyang magtanong. Iyon pala ang dahilan. Kung bakit nagulat siya. Nang sinabi kong pupunta ako sa bangko. Ramon, anong mga tanong? Danilo, gusto niyang pumunta sa bangko para isara ang mga account. Sinabi kong huwag na, pero kilala mo si mama. Matigas ang ulo. Matigas ang ulo. Ako. Matigas ang ulo. Kailan? Kailan ako naging matigas ang ulo para sa kanya? Para sa kanila? Ramon, huwag mong hayaang maghalungkat. Sabihin mong ikaw na ang gumawa ng lahat. Bigyan mo siya ng kahit anong papel. Hindi naman siya marunong sa mga ganyan. Hindi naman siya marunong.
Ako. Ang babaeng nag-a-accounting. Noong nagsisimula pa lang sila. Ang babaeng nagbubuhat ng semento para sa negosyo niya. Hindi marunong. Nag-scroll pa ako. Mga mas naunang mensahe. Ilang linggo bago ang aksidente. Ang plano. Ang mga detalye. Ramon, pipirmahan ng doktor ang lahat. Nakausap ko na siya. Ang police report magkakaroon din ako. May kakilala ako. Gagawa siya ng blankong form, ang kailangan mo lang gawin ay tawagan si mama sa gabi at sabihin ang tungkol sa aksidente. Tapos ayusin mo ang libing. Saradong kabaong. Sabihin mong sunog ang katawan. Saradong kabaong. Sunog ang katawan. Ang lahat. Lahat. Ay planado. Mula sa simula. Mula pa noon. Danilo, paano kung gusto niyang makita? Ramon, hindi niya gugustuhin kung tama ang sasabihin mo. Sabihin mong hindi inirerekomenda ng mga doktor. Makikinig siya. Lagi naman siyang nakikinig. Lagi naman siyang nakikinig. Binasa ko ang linyang iyon. Nang paulit-ulit. 3 salita. Na naglalaman. Ng lahat. Kung ano. Kung ano ako. Para kay Ramon. Para sa kanila. Hindi isang kasosyo. Hindi isang asawa. Hindi isang tao. Isang function. Maginhawa. Masunurin. Predictable. Pwedeng lokohin. Maniniwala siya. Pwedeng iwanan. Hindi siya mag-imbestiga. Pwedeng ibenta. Pipirma siya. May mga mensahe rin. Tungkol kay Cynthia. Iyon ang pangalan ng babae. Sa Ali. Sumusulat si Ramon. Tungkol sa kanya. Nang may init. Parang sa bahay. Inenroll ni Cynthia si Matthew sa football. Si Lisa nagsisimula ng magsalita ng buong pangungusap. Nakakatuwa. Matthew. At Lisa. Ang kanyang mga anak. Ang batang lalaki at babae. Sa likurang upuan. Mula sa usapan. Lumalabas. Na 6 na taon. 6 na taon nang kasama ni Ramon. Si Cynthia. 6 na taon. Ang dobleng buhay. 6 na taon. Kung saan. Nilalabhan ko. Ang kanyang mga damit. Inihahanda. Ang kanyang mga hapunan. At hinihintay siya. Sa bintana. Tuwing gabi. Kumuha ako ng mga screenshot. Methodical. Pahina bawat pahina. Ang aking mga daliri. Kumikilos. Nang may katiyakan. Kahit na sa loob ko. Ay may nasusunog. Hindi apoy. Kundi isang bagay na mas mabigat. Mas madilim. Parang tinunaw na tingga. Save ko. Ang bawat mensahe. Bawat petsa. Bawat detalye. Pagkatapos. Ipinadala ko. Ang lahat. Sa aking sariling email. Seguridad. Kailangan ko ang seguridad. Isinara ko ang messenger. At pinatay ang laptop. Ibinalik ko ito. Sa mesa. Eksakto. Kung paano ito nakatayo. Inayos ko ang upuan. Lumabas ng kwarto. At isinara ang pinto. Sa kusina. Nagsalin ako ng tubig. At ininom ito. Ng isang lagok. Habang nakatayo. Sa lababo. Sa labas. Nagsimula ng umulan. Ang ulan. Na kanina pa namumuo. Buong araw. Tumutulo ang mga patak. Sa yero. Ng pasimano. At ang tunog na yon. Ang tanging naririnig ko. Dahil sa loob ko. Naging ganap na tahimik. Walang luha. Walang sigaw. May isang bagay. Na tuluyang nasira. Na may mahinang kaluskos. Tulad ng isang tuyong sanga. Na nababali. Sa ilalim ng paa. Ang pagtataksil ng aking asawa. Ay isang saksak sa likod. Ngunit si Danilo. Si Danilo. Na dinala ko. Sa aking sinapupunan.
Sa loob ng 9 na buwan, na binantayan ko. Sa gabi, kapag may sakit, na inihanda ko ang backpack. Tuwing umaga, papasok sa eskwela, na tinuruan kong magbasa ng papantig. Sa mismong mesang ito, sa kusina, ipinagbili niya ako para sa 30% ng insurance. Para sa pera, inilapag ko ang baso sa mesa at tiningnan ko ang aking refleksyon sa madilim na bintana. Isang babaeng 55 taong gulang. May mga puting hibla ng buhok sa kanyang sentido. Mga kulubot sa paligid ng mga mata. Mga kamay na may kalyo. Mula sa walang katapusang gawaing bahay. 30 taon akong naging asawa at ina. At lumalabas na wala sa dalawang iyon ang may halaga sa mga taong pinaglingkuran ko. Ngunit ngayon, habang nakatayo sa kusina, sa ilalim ng tunog ng ulan, sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 buwan, hindi ko naramdaman na mahina ako. May isang bagong bagay na gumigising sa loob ko. Matigas, malamig, hindi pamilyar, hindi paghihiganti, hindi galit, kundi kalinawan. Ganap, kristal na kalinawan. Kung ano ang dapat kong gawin. Nakatayo ako sa mesa ng kusina, sa ilalim ng tunog ng ulan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 buwan, hindi ko naramdaman na mahina ako. Wala na ang takot. Wala na ang pagdududa. May isang bagong bagay ang gumigising sa loob ko. Matigas, malamig, hindi pamilyar. Hindi ito paghihiganti. Hindi galit, kundi kalinawan. Ganap, kristal na kalinawan. Kung ano ang dapat kong gawin. Umupo ako sa mesa. Binuksan ang aking notepad. Ang lumang notepad na dati ay ginagamit ko lang para sa listahan ng grocery. At nagsimulang gumawa ng listahan. Ang unang salita sa listahan ay abogado. Ginuhitan ko ito ng 2 beses at nilagyan ng tandang padamdam. Kailangan ko ng abogado. Hindi pa ako kailanman lumapit sa isang abogado. Lahat ng papeles, kontrata, transaksyon ay laging inaasikaso ni Ramon o ni Danilo. Sila ang nakakaalam ng lahat. Ngunit ngayon, kailangan ko ng isang taong kakampi sa akin. Sa akin lamang. Hindi sa iba. Kinaumagahan, tinawagan ko si Luz. Ang aking matalik na kaibigan. Hindi ko ikinuwento ang lahat. Hindi ko pa kaya. Hindi pa ako handa. Nagtanong lang ako kung may kilala siyang magaling na abogado. Abogado? Nag-aalalang tanong ni Luz. Para saan? Tungkol sa mana, sabi ko. Sinubukan kong gawing natural ang aking boses. Gusto kong ayusin ang mga papeles ni Ramon. Sabi ni Danilo. Maayos na ang lahat. Pero gusto kong siguraduhin. Tama yan, sang-ayon ni Luz. Isulat mo. Attorney Joseph Vargas. Siya ang humawak sa kaso ng kapatid ko. Noong sinubukan ng dati niyang asawa na itago ang mga ari-arian sa panahon ng diborsyo. Matigas na tao. Pero tapat. Espesyalista siya sa fraud at family law. I send ko sa'yo ang numero niya. Nakuha ko ang numero at nag-book ng appointment. Ang opisina ni Attorney Joseph Vargas. Nasa 2 palapag ng isang lumang gusali sa business district ng lungsod. Masikip na reception. 2 upuan. Isang sekretarya. Sa likod ng salaming harang. Sa mga dingding. Mga diploma. Sa mga frame. At isang litrato ng abogado.
Kasama ang isang politikong hindi ko kilala. Amoy kape. At lumang papel. Ang amoy ng hustisya. Ang amoy ng pag-asa. Si Attorney Vargas mismo ay isang pandak. Matipunong lalaki. Mga 60 taong gulang. May maikling gupit na puting buhok. At matalas na tingin. Mula sa ilalim ng makakapal na kilay. Nakipagkamay siya sa akin. Nang mahigpit. Professional. At itinuro ang upuan sa tapat ng kanyang mesa. Magsalita po kayo, Ginang, sabi niya. Ang kanyang boses. Direkta. Walang labis. Walang kulang. Ikinuwento ko ang lahat. Mula sa simula. Tungkol sa 30 taon ng pagsasama. Sa paglayo ni Ramon. Sa tawag ni Danilo. Sa gabi. Sa saradong kabaong. At libing. Na walang kasamahan sa trabaho. Tungkol sa bangko. Sa kulay pilak na ralgi. Sa batang babae. At sa boses ng bata. Sa parking lot. Tungkol sa sertipiko. Mula sa doktor. Na nag-resign. 1 linggo pagkatapos. Tungkol sa blankong ulat ng aksidente. Sa usapan. Sa laptop ng aking anak. Ang bawat detalye. Ang bawat sakit. Inilahad ko sa kanya. Nakinig si Attorney Vargas. Nang tahimik. Hindi sumasabad. Paminsan-minsan lang. Ay nagsusulat. Sa isang dilaw na notepad. Ang kanyang mukha. Walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata. Matalas. Nakikinig. Nang matapos ako. Inalis niya ang kanyang salamin. Hinilot ang kanyang ilong. At diretsong tumingin sa akin. Ang kanyang tingin. Ay matalas. Puno ng pag-unawa. Ginang, sabi niya. Nasa inyo po ba ang mga screenshot ng usapan? Narito po lahat. Inilabas ko. Mula sa aking bag ang mga printout. Ginugol ko. Ang kalahati ng gabi. Sa pag-i-print. Ng mga screenshot. Sa isang lumang printer. Na halos bumigay na. Ngunit kinaya naman. Ang mga bank statement. Kopya ng insurance policy. Death certificate. Ang isinulat na numero ng sasakyan. Inilatag ni Attorney Vargas. Ang mga papel. Sa mesa. At pinag-aralan ang mga ito. Sa loob ng 10 minuto. Nakaupo ako. Pinakikinggan ang pagtiktak. Ng orasan sa dingding. Malaki. Bilog. Na may puting mukha. Tulad ng mga isinasabit. Sa mga klinika. At opisina ng gobyerno. Ito ay isang kasong kriminal sa wakas. Ay sabi ni Attorney Vargas. Habang isinasantabi ang huling papel. Insurance fraud. Malubhang kaso ito. Ang pamimeke ng mga dokumento. Death certificate. At police report. Ay hiwalay na kaso. Ang inyong anak. Ay kasabwat. At iyon. Ay isa ring hiwalay na kaso. Ang doktor na pumirma. Sa peking ulat. Isa pa. Isang buong kadena ito. Ano po ang dapat kong gawin? Tanong ko. Ang aking boses. Ay matatag. Hindi nanginginig. Una, sabi niya. Magsasampa tayo ng reklamo sa piskalya. Ngayong linggo. Pangalawa. Maghahain ako ng petisyon. Para i-freeze. Ang lahat ng bank account. Ng inyong asawa. At anak. Para hindi nila. Mailabas. Ang natitirang pera. Pangatlo. Hihilingin natin. Na ideklarang walang bisa. Ang death certificate. Dahil pek ito. At pang-apat. Isang kaso. Para sa legal separation. Na may hatyan ng ari-arian. Batay sa pandaraya. Magbibigay ito sa inyo. Ng bentahe. Sa korte. Kapag napatunayan. Ang pandaraya ng asawa. Ang hatyan. Ay hindi 50-50. Kundi pabor sa biktima. Nakinig ako. At tumango.
Ang mga salitang piskalya, freeze ng accounts, demanda, ay mabibigat at hindi pamilyar. Parang isang dayuhang wika. Ngunit naintindihan ko ang bawat isa. Malinaw. Ngunit ginang dagdag ni Attorney Vargas. Habang nakatingin sa aking mga mata. Direkta. Kailangan ko kayong bigyan ng babala. Ang inyong anak, malamang, ay makakatanggap ng totoong sentensya o probation. Natahimik ako sa labas ng bintana ng opisina. Dumaan ang isang bus. At nanginig ang mga salamin. Ang anak ko. Ang kaisa-isa kong anak. Ang anak ko, sabi ko. Ang aking boses ay malinaw at matatag. Ay tumulong sa aking asawa. Pinikin ang kanyang kamatayan. Para pag nakawan ako. Pinanood niya akong umiyak. Sa libing. Alam niyang walang laman ang kabaong. Pumupunta siya sa bahay. Nagdadala ng mga papel na pinipirmahan ko at inililipat ang pera ko sa kanyang ama. Tinatawag niya akong mama. Habang ipinagbibili niya ako para sa 30%. Tuwid ang pagsasalita ko. Walang panginginig sa boses. Hindi ako nag-aalinlangan. Hindi na. Opo, sabi ko. Handa ako. Tumango si Attorney Vargas. At inabot sa akin ang isang ballpen. Kung gayon, sabi niya. Pirman ninyo ang special power of attorney. Magsisimula na tayo. Kinuha ko ang ballpen at pumirma sa papel. Ang bawat stroke ng aking pirma ay parang isang selyo. Isang selyo sa isang bagong kabanata ng aking buhay. Sa sumunod na 2 linggo, namuhay ako ng dobleng buhay. May mapait na kabalintunaan dito na hindi ko maiwasang mapansin. Sa bahay, sa harap ni Danilo, nananatili akong tulad ng dati. Tahimik, masunurin, abak sa pagluluksa. Kapag dumarating ang anak ko, pumipirma ako sa mga papel na dala nito. Walang tanong. Ipinaghahanda ko siya. Nang tanghalian, tinatanong ko kung kumusta ang trabaho. Naging kampante si Danilo. Ang kanyang ina ay kumikilos tulad ng dati. Walang hinala. Akala niya ayos ang lahat. Samantala, kumikilos si Attorney Vargas. Mabilis at epektibo. Ang reklamo sa piskalya ay isinampa. Sa 3 araw, ibinigay sa investigador ang lahat ng materyales, ang mga screenshot ng usapan, ang mga bank statement, kopya ng insurance policy, impormasyon tungkol sa doktor, at ang numero ng sasakyan ni Ramon. Nagbukas ng kaso ang piskalya para sa insurance fraud at pamimeki ng mga dokumento. Kasabay nito, nagsampa si Attorney Vargas ng petisyon para sa pag-freeze ng mga account. Mabilis itong pinag-aralan ng hukom. Ang mga ebidensya ay matibay, napakatibay. Lahat ng account kung saan inilipat ni Ramon ang pera ay na-freeze. Walang nakagalaw. Ang account ni Danilo ay na-freeze din bilang kasabwat. Walang makakatakas. Nalalaman ko ang lahat mula sa abogado. Tumatawag si Attorney Vargas. Tuwing gabi. Maikli. Direkta. Tungkol sa kaso. Isinusulat ko ito sa aking notepad. Ang parehong notepad kung saan ko sinimulan ang aking listahan. Na-trace na po ang plaka ng sasakyan. Nakarehistro sa pangalan ni Cynthia Cruz. Ang address ay sa isang subdivision. 3 oras ang layo. Mula rito, ulat ni Attorney Vargas.
Sa ikalimang araw. Subdivision. Ulit. Sinasabi niyang pumupunta siya. Sa mga supplier. Pero pumupunta pala siya. Sa subdivision na yon. Sa kanya. Doon sa Cynthia. Nahanap na po ng pulisya. Ang address. Doon nakatira si Ramon. Ayon sa mga dokumento. Nakarehistro siya. Sa ilalim ng sarili niyang pangalan. Pinalitan lang niya. Ang address. Hindi man lang siya nag-ingat. Sa pagtatago. Sigurado siya. Na walang maghahanap. Sa isang patay na tao. Isang patay na tao. Na ako lang. Ang nagluksa. Sa ika-11 araw. Pagkatapos magsampa ng reklamo. Tumawag si Attorney Vargas. Sa umaga. Ngayon po. Ang pag-aresto, sabi niya. Papunta na ang pulisya. Sa subdivision. Nakatayo ako. Sa bintana ng kusina. Nakatingin. Sa hardin. Ang mga puno ng mangga. Ay kalbo. Hinubaran sila. Ng tag-araw. Hanggang sa huling dahon. Ang bangkong kahoy. Ay umitim. Dahil sa mga ulan. Sige, sabi ko. At ibinaba ko ang telepono. Wala akong naramdaman. Ni galak. Ni takot. Tanging. Isang malamig na kalinawan. Inaresto si Ramon. Ng alas 11 ng umaga. Sa bahay ni Cynthia. Sa subdivision. Binuksan niya. Ang pinto. Sa mga pulis. Nakasuot. Ng pambahay na pantalon. At t-shirt. May hawak. Na tasa ng kape. Isang normal na umaga. Para sa kanya. Ayon sa investigador. Na ikinuwento ni Attorney Vargas. Sa akin. Sinubukan munang sabihin ni Ramon. Na nagkamali sila. Na napagkamalan siya. Ngunit nang ipakita. Sa kanya. Ang mga screenshot. Ng kanyang usapan. Kay Danilo. Natahimik siya. At hindi na nagsalita. Hanggang dumating. Ang kanyang abogado. Si Cynthia. Ayon sa pulis. Ay nakatayo. Sa pinto ng kwarto ng mga bata. At umiiyak. Nasa bahay. Ang mga bata. Si Matthew. Ay nagdo-drawing. Sa mesa. Si Lisa. Ay natutulog. Sa kuna. Dinala ng mga pulis si Ramon. At ipinatawag si Cynthia. Para sa interogasyon. Bilang saksi. Ipinatawag si Danilo. Sa piskalya. Kinabukasan. Hindi ko alam. Kung paano ito nangyari. Ikinuwento na lang. Sa akin ni Attorney Vargas. Ang pangkalahatang mga pangyayari. Dumating si Danilo. Kumpiyansa. Na isang formalidad lang ito. Tungkol sa mana. Ngunit nang ilatad. Ng investigador. Sa harap niya. Ang mga printout. Ng usapan nila. Ng kanyang ama. Namutla si Danilo. At humingi ng tubig. Ang interogasyon. Ay tumagal. Ng 4 na oras. Noong una. Itinanggi ni Danilo. Ang lahat. Pagkatapos. Sinubukan niyang ipaliwanag. Na pinilit siya. Ng kanyang ama. Na ayaw niyang sumali. Na natatakot siya. Ngunit iba. Ang sinasabi ng usapan. Walang ni isang mensahe. Kung saan nag-aalinlangan. O tumututol si Danilo. Pinag-usapan niya. Ang mga detalye. Nang walang emosyon. Professional. Tulad ng pag-uusap. Sa isang proyekto. Sa trabaho. Kailan mo ita-transfer ang parte ko? Hindi. Hindi iyon. Mga salita. Ng isang taong pinilit. Sa huli. Ng interogasyon. Sa takot na makulong. Nagsimula nang magbigay ng testimonya. Si Danilo. Laban sa kanyang ama. Ikinuwento niya. Ang lahat. Kung paano iminungkahi ni Ramon. Ang plano.
Isang taon bago ang insidente. Kung paano niya nahanap ang doktor na handang pumirma ng kahit ano para sa pera na nagkakahalaga ng 100,000 piso, 100,000. Kung paano niya inihanda ang Peking Police Report sa tulong ng isang kakilala na nagtatrabaho sa isang printing press. Ikinuwento niya ang tungkol kay Cynthia sa mga bata, sa mga account, kung saan napunta ang pera. Sinabi niyang ipinangako sa kanya ng kanyang ama ang 30% ng insurance at lahat ng ari-arian kapag kumalma na ako at tumigil nang makialam. Nahanap si Erase 1 linggo pagkatapos. Lumipat siya sa isang maliit na bayan sa tabing dagat at nagtrabaho sa isang rural clinic. Sa interogasyon, inamin niyang binayaran siya ni Ramon ng 100,000 piso, 100,000 para sa Peking Medical Certificate. Sinabi ni Reyes na may mga utang siya na kailangan niya ang pera para sa pagpapagamot ng kanyang ina na hindi niya inakalang may masasaktan. Isinulat ng investigador ang lahat at isinumit ang mga materyales sa korte. Nagsimula ang paglilitis. Makalipas ang 3 buwan, dumadalo ako sa bawat pagdinig. Umupo ako sa ikatlong hanay, malapit sa pasilyo. Suot ko ang parehong kulay abong Amerikana. Nasuot ko sa bangko. Noong araw na yon, katabi ko si Attorney Vargas. Paminsan-minsan ay yumuyuko siya at bumubulong ng mga komento. Tinitingnan ko si Ramon. Nakaupo. Ito. Sa likod ng salaming harang. Sa korte. Walang balbas. Walang salamin. Nakasuot ng damit ng preso. Mukha siyang mas matanda kaysa 2 buwan na ang nakalipas. Namayat. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang abogado. Isang bata. At nerbyosong lalaki. Na may suit. Na hindi ka siya. Ay sinubukang ibase. Ang depensa. Sa emosyon. Ang aking kliyente. Ay ama. Ng 2 maliliit na bata. Nagkamali siya. Nalito siya. Kumilos siya. Dahil sa desperasyon. Ang kanyang negosyo ay dumaranas ng kahirapan. Wala siyang nakitang ibang paraan. Kalmado at metodikal. Ang piskal. Binasa niya ang usapan. Ipinakita ang mga bank statement. Tumawag ng mga saksi. Nagbigay ng testimonya. Si Dr. Reyes. Habang nakatingin sa sahig. Si Danilo ay nakaupo sa witness stand at sumasagot sa mga tanong ng mahinang boses. Hindi nag-aangat ng tingin. Ni minsan sa buong paglilitis. Hindi siya tumingin sa direksyon ng kanyang ina. Hindi. Humingi ng pagkakataong magsalita si Ramon. Tumayo siya. Lumingon sa mga tao. Sa korte. At nagsalita. Nang putol-putol. Nagmamadali. Palipat-lipat. Nang paksa. May mga anak ako. Maliliit na anak. Kailangan nila ng ama. Alam kong mali ang ginawa ko. Pero hindi ako kriminal. Gusto ko lang magsimula muli. Bawat tao ay may karapatan. Sa pangalawang pagkakataon, nakinig ako at nanahimik. Tiningnan ko ang lalaking kasama ko sa loob ng 30 taon at hindi ko ito
Makilala. Hindi. Hindi sa panlabas na anyo, kundi sa panloob. Ang lalaking ito ay nakatayo sa harap ng hukom at humihingi ng awa. Ngunit, 3 buwan na ang nakalipas. Isinulat niya sa kanyang anak. Lagi naman siyang nakikinig. Ang lalaking ito ay nagsasalita tungkol sa karapatan sa pangalawang pagkakataon. Ngunit siya mismo ang kumuha mula sa akin ng 30 taon ng buhay, pera, dignidad, at ang pinakamasakit sa lahat, ang aking anak. Ang paglilitis ay tumagal ng 4 na pagdinig. Ang hatol ay binasa noong Biyernes sa huling linggo ng Marso. Halos walang tao sa korte. Sa mga huling pagdinig, ang mga kalahok na lang sa kaso at ilang mamamahayag mula sa lokal na pahayagan ang dumarating. Si Ramon ay napatunayang nagkasala sa insurance fraud in a large scale, pamimiki ng mga dokumento at pagpeke ng sariling kamatayan. Ang hatol, 6 na taong pagkakakulong. Binasa ng hukom. Ang hatol, ng walang emosyon. Binabanggit ang mga artikulo at mga pangyayari. Nakatayo si Ramon nang hindi gumagalaw. Nakayuko ang ulo. Si Danilo ay nakatanggap ng 3 taon ng probation na may obligasyong ibalik ng buo ang lahat ng perang natanggap. Binanggit ng hukom ang kanyang kooperasyon sa investigasyon bilang isang mitigating circumstance. Ngunit idiniin ang kabigatan ng kanyang ginawa. Nakaupo si Danilo sa bangko, magkakapit ang mga kamay at nakatingin sa sahig. Si Riz ay nakatanggap ng 2 taon ng probation at habambuhay na pagbabawal sa pag-ensayo ng medisina. Ang death certificate ni Ramon ay idineklarang walang bisa. Ang legal separation ay iginawad pabor sa akin, pabor kay Elena. Ayon sa desisyon ng korte, sa akin napunta ang lahat ng aming conjugal property. Kasama na ang bahay, ang hardware business, at lahat ng account na hindi kaugnay sa pandaraya. Ang negosyong ilang taon nang sinasabi ni Ramon na nalulugi ay nagkakaroon pala ng regular na kita. Ito ay kinumpirma ng isang financial expert. Ang kumpanya ng insurance ay nagsampa ng hiwalay na kaso para sa pagbabalik ng 2 milyong pisong 2 milyon. Ibinayad batay sa peking sertipiko. Nang matapos ang pagdinig, tumayo ako. Isinara ko ang aking Amerikana at naglakad papunta sa labasan. Kasama ko si Attorney Vargas. Dala ang kanyang portfolio ng mga dokumento. Ayos lang po ba kayo? Tanong niya. Sa may pinto. Huminto ako. Sa hagdanan ng korte. Maaliwalas ang araw. Ang unang tunay na araw ng tagsibol. Asul ang langit. Mataas. Na may manipis na ulap. Ang hangin. Amoy basang lupa. At kung anong namumulaklak. Sabi ko. Pakiramdam ko. Sa unang pagkakataon. Sa mahabang panahon. Maaliwalas ang araw. Isang bagong simula. Ngayon. Sa unang pagkakataon. Sa mahabang panahon. Pakiramdam ko. Ayos ako. Mabilis na naibenta ang bahay namin. Ang ahente, isang masiglang lola. Dinala ang mga mamimili. Isang batang mag-asawa. Maganda silang tingnan. Sabi ng babae.
Napakaginhawa ng bahay na ito. Naisip ko. Maginhawa. Para sa kanila. Hindi sa akin noon. Inayos ko ang mga gamit. Kwarto bawat kwarto. Isang masakit na proseso. Ang mga gamit ni Ramon. Dinala ko. Sa isang charity. Nang tanungin ako ng babae, hiwalayan. Sumagot ako. Parang ganoon na nga. At umalis. Hindi na lumingon. Ang kusina. Ito ang pinakamahirap. 30 taon ng almusal. Amoy kape. Amoy ube halaya. Kinuha ko. Ang mga tasa at plato. Ang asul na tasa ni Ramon. Hinawakan ko. Matagal. Pagkatapos. Ipinatong ko. Sa mesa. Ayaw ko na. Hindi ko na dadalhin. Nang gabing iyon. Lumabas ako. Sa hardin. Ang bangkong kahoy. Bitak-bitak. Matandang-matanda na. Umupo ako. Nang maingat. Dito. Kami ni Ramon. Nangarap noon. Ng pangalawang palapag. Ng terrace. Ng bagong buhay. Ngunit puro pangarap lang. At ako. Naniniwala. Palagi. Tumayo ako. At naglakad. Papunta sa gate. Hindi na ako lumingon. Nahanap ko. Ang aking bagong tahanan. Sa isang maliit na bayan. Sa tabing dagat. 4 na oras ang layo. Isang apartment. Sa 2 palapag. May balkonaheng. Nakaharap sa loob. Tahimik. Payapa. Dito. Ang dagat. Ang aking alarm clock. Ang huni ng ibon. Ang aking musika. Hindi na ako nakatulog agad. Sa unang gabi. Hindi dahil sa kaba. Kundi sa paninibago. Ibang tunog. Ibang liwanag. Ibang amoy. Alat. Damong dagat. At sampagita. Nakahiga ako. Sa dilim. Nakikinig. Sa unang pagkakataon. Sa loob ng 30 taon. Hindi ko kailangan. Makinig. Sa paghina ng iba. Hindi ko kailangan. Sumunod. Sa schedule ng iba. Nagbukas ako. Ng isang tindahan ng bulaklak. Pinangalanan ko. Bulaklak ni Elena. Hindi ako florista noon. Pero buong buhay ako. Nag-alaga ng halaman. Alam ko. Ang bawat isa. Ang sikat ng araw. Ay tumatama. Sa bintana. Ang alikabok. Nagiging ginto. Ito. Ito ang akin. Dumating ang mga mamimili. Kahit sa unang araw. Si Mang Berto. Si Aling Susan. Mga bagong kapitbahay. Nagdala ako. Ng mga sunflower. Sa labas ng pinto. Malalaki. Dilaw. Parang maliliit na araw. Dumating si Luz. 1 buwan pagkatapos. Iba ka na, Elisa, sabi niya. Buhay. Iba ang mga mata mo. Dati. Para kang. Laging humihingi. Nang paumanhin. Ngayon. Hindi na. Nagkwento siya. Tungkol kay Danilo. Tumawag siya. Humihingi ng tawad. Hindi ako sumagot, sabi ko. At alam mo, Luz. Hindi ako nabibigatan dito. Akala ko. Iiyak ako. Pero hindi. Payapa ako. Baka mawala rin ito. Baka. Isang araw. Sagutin ko siya. Pero hindi ngayon. Ngayon. Hindi ko kaya. At ayaw kong pilitin ang sarili ko. Ang mga araw. Sa tabing dagat. Naging isang payapa. At tuloy-tuloy. Na agos. Tuwing gabi. Kumakain ako. Sa balkonahe. Nag-iisa. Pero hindi malungkot. Naisip ko si Ramon. Nang may pagtataka. 30 taon. Katabi ng isang taong. Hindi ko pala kilala. O ayaw kong makita. Pero iyon.
Ang dating Elena. Ang Elenang takot. Sa mga tanong. Ang Elenang pumipirma. Nang hindi binabasa. Ang Elenang. Lagi namang nakikinig. Ngayon. Ang bagong Elena. Ay nakaupo. Sa balkonahe. Kumakain. Ng isdang. Siya mismo. Ang nagluto. Nakatira. Sa apartment. Na siya mismo. Ang pumili. Nagtatrabaho. Sa tindahan. Na siya mismo. Ang nagbukas. At alam ko. Kung ano ang gusto ko. Hindi para sa iba. Kundi. Para sa aking sarili. Sa labas ng bintana. Umuugong. Ang dagat. Payapa. May ritmo. Tulad ng paghinga. Ng isang taong. Malaki. At kalmado. Ang buhay na itinatayo ko. Ngayon. Ayon sa aking sariling mga patakaran. Ay sulit. Sa bawat araw. Na natitira. Pinatay ko. Ang ilaw. Humiga. Sa kama. At ipinikit. Ang aking mga mata. Sa labas ng bintana. Umuugong. Ang dagat. Payapa. May ritmo. Tulad ng paghinga. Ng isang taong. Malaki. At kalmado. Naisip ko. Habang nakakatulog. Ang buhay na itinatayo ko. Ngayon. Para sa aking sarili. Ayon sa aking. Sariling mga patakaran. Ito. Ay sulit. Sa bawat araw. Na natitira. Ng aking buhay. Salamat po. Sa inyong pakikinig. Sa kwentong ito. Ito po ang channel Bagyo sa Pamilya. Sana po ay may nakuha kayong aral. At inspirasyon. Kung nagustuhan ninyo, mag-subscribe po sa channel. At mag-iwan ng inyong mga saloobin sa comment section. Hanggang sa muli.